humayo sa buong sanlibutan. March 30. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Hindi eksklesibo o may pinipili ang biyaya ng Diyos. Iniibig ng Diyos ang lahat ng tao nang walang kondisyon. Kapag tinitingnan niya ang lupa, lahat ng naninirahan dito'y pinag-uukulan niya ng kanyang kahabagan at pagpapatawad. Ipinagkakaloob ang tumutubos na pananaw sa lahat, at umaabot ang kanyang biyaya sa bawat tao sa balat ng lupa. Walang isa man, gaano man ang kanyang kasalanan na hindi mararating ng pag-ibig ng Diyos. Nang mapako si Kristo sa krus, iniisip niya ang tungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang handog para sa kaligtasan, Efeso Kapitulo 5 versikulo 2, at laganap ang epekto ng kanyang sakripisyo sa buong mundo. May mga tao ang Diyos sa buong mundo, may pangbuong mundong pabalita, at pangbuong mundong gawain. Inihandog niya ang kanyang bugtong na anak bilang sakripisyo ng kaligtasan na aabot sa buong mundo. Sa ganoon ding paraan, inilalahad ang ikapu at handog sa Panginoon para sa pangbuong mundong mga layunin. Para magampanan ng ikapu at mga handog ang misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo, hindi lang ito dapat gamitin sa lokal na iglesia, sa halip maipalaganap sa buong mundo. Ang wika ni Ellen G. White, ang salapi ng Diyos ay hindi lang dapat gamitin sa inyong kalapit na lugar, kundi sa malalayong bansa, sa mga malalayong pulo ng karagatan. Kapag hindi nakikisangkot ang kanyang bayan sa gawaing ito, tiyak na aalisin ng Diyos ang kapangyarihang hindi nagagamit sa tamang pinaglalaanan. Testimonies toward the Church, Volume 2, Pahina 215. Bahagi ng banal na panukala ang ikapu at mga handog upang isulong ang pangbuong mundong gawain ng pagliligtas. Dapat nitong masakop ang sangkalupaan upang maabot ng iglesia ang mithiing tinuran ng Panginoon. Ang ating matapat na mga pangakong handog, na regular at sistematikong ipinagkakaloob tulad ng ikapu at ibinabahagi sa ngayon sa iminungkahi ng Combined Offering Plan, ipinakikilala sa mga taong naninirahan sa mga kanayunan sa bundok at sa malalaking syudad si Jesus. Naglalayon ang Combined Offering Plan na ang 50 hanggang 60% ng inyong mga pangakong handog ay dapat tumulong sa gawaing misyonero ng inyong lokal na iglesia. Ang 20 hanggang 30% ay dapat magtaguyod ng pangrehiyong gawaing misyonero ng inyong konferensya. Ang 20% ay mapupunta sa World Missionary Fund, o World Budget, na magtataguyod sa mga misyonero sa ibayong dagat, mga misyon, mga programa, mga proyekto, at sa mga institusyong nakatuon sa paghahanda ng marami pang mga misyonero. Panawagan. Matapat tayong magkaloob upang ang gawain ng Diyos ay matapos na at magkita-kita tayong muli sa langit.